of Larga Nation, uumpisahan natin ang ating bagong season with new destinations. And you're still here with us, ang ultimate gala duo, Ven and Simon. At handa na muli kaming tuklasin ang iba't ibang lugar. At gawin ang mga challenges na hamon ng ating mga viewers. Mula sa malls ng Ortigas, magpunta naman tayo sa Art Cradle ng Pilipinas. Lilibutin natin ang iba't ibang natatanging lugar dito sa probinsya ng Rizal. Harap na! Larga na! Dito sa Larga Vista! Touchdown Antipolo City! At ang nasa likod namin ay ang Antipolo Cathedral. At kilalanin natin ang first ever international shrine ng Southeast Asia. Kaya mga kalarga, tara na! Ako po si Father Nante Tolentino, ang rektor ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Alam natin ang simbahan ng Antipolo ay panahon pa ng Kastila. Actually, dumating ang Birhen Antipolo dito sa Pilipinas noong 1626 pa. Simula noon hanggang ngayon, kinikilala ng mga Pilipino ang mahal na Birhen at grabe yung debosyon sa kanya. Kaya nga noong March 25, 2023, inapprove ni Pope Francis yung ating petition na tayo maging kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. What makes the Antipolo Cathedral unique from other parishes? Well, physically, unique yung church niya mismo. Para siyang, di ba yung dome type na simbahan. Pero actually, hindi siya parang sinasabi na dome as in dome physically, kundi nire-represent niya yung womb ng mahal na Birhen. Na kapag pumapasok ka sa loob ng simbahan, as if pumapasok ka sa mahal na Birhen, pumapasok ka sa kanyang sinapupunan kung saan nagstay ang ating Panginoong Jesus. At unique na unique siya, hindi dahil sa kasoy, hindi dahil sa suman, kundi pangalawa, sa mahal na Birhen. Siya talaga yung pinupuntahan ng mga tao dito. Yung title na Our Lady of Peace and Good Voyage, binigay lang yan sa mahal na Birhen. Pero nung dumating siya noong 1626, hindi yan ang kanyang title. Ano po original? Probably daw Immaculate Conception. Ngayon, dahil kasama siya sa galleon ng Governor General from Acapulco, Mexico to the Philippines, safe yung travel nila. Kasi pag sa galleon, inaabot yung mga 3 to 4 months sa dagat. At isipin mo, makakasalubong malakas na alon, bagyo, meron doon mga galleons na nasusunog. Siya, nung kasama siya papunta rito, safe na safe yung travel. At hindi lang isang beses siya sinama sa paglalakbay sa pamamagitan ng galleon. Bumalik uli siya ng Mexico. So, pagkatapos ng 3 safe at peaceful travel, binigay sa kanya ng mga 1600s din yung title na Our Lady of Peace and Good Voyage. Actually, meron pang isang tawag sa kanya dati na Reyna ng mga Galleon. Ang galleon, yun yung means of transportation ng araw. Yung barko natin ngayon, mga ship natin. Yun yung barko yun ng araw na gawa sa kahoy. Di ba po before, lagi pong may tragedy po ba? Kapag nagbabiyahe tapos... Mahirap yun kasi 3 to 4 months nasa dagat ka. Opo. From Espanya po ba? From Acapulco, Mexico. Kaya yung devotion dito, yung sa mga travelers. Travelers po.
sasakyan, nagpapabless sila ng sasakyan, ng mga motor, lahat. Pero plano na nga lang, di pa nagpupunta dito, tsaka train. Bakit po kailangan umpisahan dito sa Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ang paglalakbay ng ating mga kababayan? Kunyari, magpupunta sila ng mga probinsya o kaya ng ibang bansa. Dahil nga yun ang title na Mahal na Biren at naniniwala ang mga Pilipino na pagkakasama mo ang Mahal na Biren kapag nagpabasbas ka sa Kanya, nagsimba ka sa Kanya, safe din yung travel mo. At tested yun through the years, through the century, na talagang safe yung travel. Kumbaga, maiingatan ka talaga. Though, siyempre, meron mga aksidente rin sa daan, pero majority, nandun yung safety, yung peaceful. At tandaan natin, hindi natin siya kasama sa sasakyan lang. Sa buhay natin, pagkasama natin ang Mahal na Biren, peaceful din yung ating travel. Nandun po ang paggabay ng Mahal na Biren. Amen. So, amen. So, bago kayo i-bless, salamat sa inyong dalawa. Thank you At rin good po, luck Mr. sa Father. inyong Thank you po, sir. project. Sana marami pa kayong ma-inspire ng mga kabataan na mag-travel sapagkat masarap mag-travel. Tama. Pag kayo nalulungkot, labas na kayo ng bahay. Kaysa magmukmok, kaysa ma-depress, mag-travel tayo. Higyan natin ang buhay, minsan lang mabuhay. Amen? Amen. Pwede naman mag-travel ng mura, di ba? Yes naman po. Pwede naman pagpunta mo doon, kumain ka lang din ng kwek-kwek. Quick. Basta ang mahalaga, nagta-travel tayo, ang mahalaga yung kasama natin. Huwag lang kayo magsasama ng corny sa travel. Ay, opo. Kasi yung mga Panira, yung mga panira ng buhay, huwag yung sasama yun. Buwanan mo naman sa daan. Joke lang. So, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. God bless you. Thank you, Father. Thank you. Mula sa lungsod ng Antipolo, magtungo naman tayo dito sa bayan ng Taytay. Ang gawin ng ating 500 pesos Tiangge Challenge. Kaya So anong pa hinihintay natin? Gawin na natin! Kalarga, samahan nyo ako. Maghanap tayo ng outfit of the day sa halagang 500 pesos from top, cover, tapos pants. Siguro yun yung hinahanap ko. Basta try natin makatipid dito sa Taytay. May magkano to? 150. Pwede po 50. Joke lang po. Magkano yung sa ganito? 50? I see. Meron ba kayong yung tawag dito? Waffle na black. Oh, pambaba. 50 po to, no? Opo. Ayan. Thank you po, ate. Ay, kulang pa. Kulang pa. Ayan, 50 pesos na tayo. Thank you po. Magandang shorts na tayo. Thank you po. What's up mga kalarga ngayon? Hahamunin natin si Ben sa 500 pesos. Magkano po dito? 320. Uy, may nakita ko. Magkano po ito? Eh, 350 pa. 350 po. Wala nang bawas, kuya. Sir, yan talaga po yan. Kaya medyo mahal talaga nung pa. Alam mo, ako yung napakahirap maghanap ng damit. Yung si Bet, hirap na paano pa ako. Magkano po dito? 350. Kasama na po yung t-shirt? Hindi po, yung lang. Ah, Nako. pagkasama po yung t-shirt? Itong jacket naman, 180. Ah, 180 po ito. Ay, hindi, 350. Ah, 180. 350. Kinukompute ate. Tumatawad ako. Ate. Babalik ako dito. Promise. Sige, kuya. Yes! Ako na siya ng 450. Thank you, ate. Yes, pumayag si ate. 450. Para maganda yung berde, no? Yung ganyan na lang, tapos ito po yung kukunin kong panloob. Ito, at saka ito. Ayun, ito po. Ah, Yes! Nabili ko na siya, 450. Okay, thank you, ate. Okay ka, ate. Hi. Kaya magkano sa ganito? 50. 250. May mga size yan. May mas maliit ito. Medium. Sige nga po, patingin nga po ng medium. Wala na po. Wala pa pala bilang kulay. Sige kuya, magkano sa ganito? 1 po sa piso. Wala nang bawas yun. Mura na po yun. May mga sizes kasi. Pwede po ba? Wala na kasi sa budget. Kahit maliit yun lang. 180 po. Sige kuya, take ko na.
So meron tayong pang baba, pang taas, underwear baka sama sa tayo. Ano ba gano'n dito? 40. Walang tawad dati. 30 pwede. Sige, sige ate. Bili ako na. Ito ang Uy, sakto. Very dense. Very dense. Coquette version ni dense. Kuya, magkano dito? Natin. Dito, ano lang po? Yan. Oo. 70 lang. 270 ko. Kuya, meron kasi kaming challenge. Hanggang 500 lang. Tapos natitira kong pera 230. 230 ah. Kung paano kuya pagtapyasan natin ng konti para maging 230? Sige na, 240. 240. Kuya, 230. Na talaga pera ko. Okay lang? Sige kuya. Thank you. Sa tao. Honest kayo ito na ano, Mm. kaya sinabita ko. Kasi wala akong pambili ng cigarette. Ay, yun lang. Sige kuya, sige. Kompleto na lang ating 500 pesos challenge. So meron tayong dalawang pantaas and pambaba. Ano kaya sa side ni Simon? Nakabili kaya Ash? Hanap tayo. 150, 50. Ito. Sa inyo po ito, ate? Apo. Alin? Wala po kayo ibang kulay nito? Alin? Yung pants po. Yung jacket pants? Opo. Yung yellow? Opo. Wala. Wala po. Kaya nakasil sa wala ng kulay. Ah. Laking tig 50. Apo. Yun yung budget namin. Hindi ko alam ate kung babagay. Sige na ito. Paki-plastic na lang po. Thank you. Thank you ate. Kaway kay ate. Hello! Nabulo ko na nga yung 500 pesos challenge. Susutin ko na to. At mamaya, tignan natin kung sino man nanalo sa amin event. Ate, sa 1 o 2, sino sa tingin mo ang mas maganda ang napagtiyanggian? Ibit Bangatero, PR. Yung... Dos. Yung dos. Ito. Siguro. Thank you, kuya. Thank you! Hey! Thank you guys! Thank you! So, what's up mga kalarga? Nandito pa rin Hello. ang ultimate duo, Ben. And Simon. So, kanina nandun tayo sa ginawa natin ng challenge sa Taytay Rizal. So, gumamit tayo ng 500 pesos at ayun, nalaman nyo kung sino nanalo sa amin. Siyempre, Yeah. So, right now, nasa Municipality of Angono tayo para maggala-gala kahit gabi na. so, a fun fact about Angono Rizal is that it is home for many distinguished artists na kilala sa buong Pilipinas. Yeah. Example, Botong Francisco, dito Yeah. sila. so dito siya pinanganak. And now we're going to explore the arts, the foods, and the culture dito sa kanilang municipality. Samahan niyo kami! Mga kalarga, yan ang Higante. At ang Higantes Festival, alam nyo ba, ay ginagawa tuwing pistahan ni San Clemente tuwing November 23. Ito'y upang maging protesta sa mga mapanirang Espanyol. So yun na nga mga kalarga, nandito pa rin kami sa Angono Rizal and sa paglalakad namin ni Simon is napadpad kami sa isang street na hindi kami pamilyar pero grabe, punong-puno ang artwork. As in guys, sa bawat sulok ng mga bahay, kung makikita yun, dito, grabe, yung mga paderela, may artwork, grabe. And I think naman,
each wall represents something. So, hindi lang tong bahay na to. So, as in, dito. The whole street has a numerous amount of artwork. Mga kalarga, so nandito kami sa Plaza ng Angono and sa pagawin mo na lang sa tindahan ng eating. So, tikman natin kung isa-isa kung anong mga ba ang pinakamasarap na. Let's go! Ayun na nga mga kalarga, ito na nga, nakabili na tayo ng specialty ng Angono Rizal, ang kanilang fried itik. Grabe, mabango siya. Pakain tayo dito sa plaza ng Angono Rizal, sa kanilang napaka-vibrant na plaza. And ayun na nga, can't wait na sumibog dito. Bigyan namin kayo ng review after. 2,000 years later. So yun na nga mga kalarga. Ayan, kita nyo naman, ubos na. Gusto kumain, grabe. Wala pang 20 minutes, ubos na ang aming food. Ganun siya kasarap, authentic. Wala na kami ite-take out. Dapat ite-take out namin yan. Pero wala na. Ubus na. Ito na siya. Sobrang sarap ng fried itik. Sobrang mura pa. So guys, abangan nyo kami sa aming next destination. From Chibugan with Art and Culture ng Angono Rizal, nadako naman tayo sa isang nature trip na bayan dito rin sa Rizal Province. So, abangan nyo kami doon. Stay put. Welcome sa ating ultimate summerscape dito sa Rizal Province. At after nga ng ating Angono trip kahapon, nandito naman tayo ngayon sa nature trip kung saan nandito kami sa Tanay Rizal, kung saan nandito ang Daranac Falls. Grabe, ibang ambience dito. Kaya nga. Very refreshing and nature. Oo nga. At syempre, hindi pa tapos ang ating challenge. Kung kanina nag-Tiangge challenge tayo kung saan 500 pesos ang challenge natin at alam naman natin kung sino ang nanalo. Ngayon naman, ang ating challenge ay ang Deep of Faith, kung saan tatalon kaming dalawa sa napakalalim na falls na to. Gaano nga kalalim to, Ben? 48 feet, partner. Grabe. Grabe mga kalarga. Sobrang lalim nun. 6 feet pa nga lang, hindi ko na ata kaya. Kaya ano pa initan yung mga kalarga? Tara na! Mag-dive na tayo! Talo na! Hello mga kalarga! So welcome back again sa ating vlog. So here, nandito tayo sa Capisera Cafe located at Binangonan, Rizal Heights. So today, in our place, so ito na ang ating fifth and final destination para sa ating hashtag full
Rizal experience. So samahan niyo kami kumain at mag-relax dito sa ating place. Tara! Ay, grabe. Grabe talaga. Our journey, I think, has finally come to an end. And of course, to sum up the vlog, gusto kong magpasalamat din siyempre kay Ben, na isa sa mga nag-conceptualize kasama ko, at sa kanyang mga parents na napaka-supportive para sa kanya. Itong vlog na to, ito ay parang hindi siya activity for me. It's a relaxing phase of my life wherein siyempre, hindi lang naman kami nagta-travel para sa grades or something. Sobrang busy ng buhay, di ba? So nakakalimutan natin mag-relax, nakakalimutan natin isipin muna yung sarili natin dahil sa dami ng ginagawa natin. So this vlog, parang sobrang na-enjoy ko to. Dahil siyempre kasama ka at siyempre sa tulong na rin ng parents ni Ben at sa lahat ng mga tumulong sa amin para sa video na to. Siguro for me, to sum up my whole travel experience, first I want to say thank you rin sa'yo for, the whole concept actually was originally from you. In-enhance ko na lang. So kung wala si Simon, wala tong lahat. Actually. Also, syempre, yung mga na-provide na equipment si Simon, grabe, I'm so thankful. Feeling ko talaga magiging latak ako sa project na to. Kung hindi ako grumopo kay Simon. Pero actually, yeah, I think being paired up with you in this specific midterm exam is quite a journey actually. Kasi I don't know if we would click as, yung tayong dalawa lang sa isang project, but we did. Then grabe, I enjoyed every bit of where we've been to, sa mga experience, sa people we've met, and the overall experience is divine for me. So, yeah, this is such a great term for me actually. Hanggang sa muli mga kalarga. Samahan niyo muli kami sa susunod naming biyahe. Ayan. See you soon! Bye-bye.